Sa mga nakaraang taon, napapansin natin na parang unti-unting nagbabago ang dating tahimik na relasyon ng Pilipinas at Japan pagdating sa depensa. Kung dati puro economic aid, infrastructure, at Coast Guard vessels ang nakikita natin mula sa Japan, ngayon mas lumalalim na ang usapan, military cooperation, defense technology, at posibleng weapons transfer na rin. Lumalakas ang defense partnership ng dalawang bansa sa ilalim ng mas malawak na strategic cooperation sa Indo-Pacific. At ngayon, mas umiinit ang usapan dahil sa nalalapit o patuloy na high-level engagements ni Pangulong Marcos sa Japan kung saan defense at security cooperation ay kabilang sa mga pangunahing agenda kasama ng regional stability at strategic partnership. Pero ang tanong ng marami, kung magbukas nga ang Japan sa mas seryosong transfer ng military hardware sa Pilipinas, ano kaya ang tatlong pinakamalalaking armas o military assets na maaaring mapunta sa AFP? Pag-uusapan natin yan ngayon. Hindi ito opisyal na listahan ng gobyerno. Hindi rin ito kumpirmadong acquisition program. Ito ay base sa kasalukuyang defense trends, strategic needs ng Pilipinas, at mga usaping lumalabas sa defense circles. Kaya simulan na natin. Number 3. Ang posibleng Japanese missile systems. Kung iisipin natin, malaking kahinaan ng Pilipinas sa nakaraan ay ang kawalan ng sapat na anti-ship at long-range strike capability. Oo, mayroon na tayong ilang modernong missile systems ngayon. Pero kapag pinag-uusapan ang malawak na maritime domain ng Pilipinas, malinaw na kailangan pa natin ng mas marami. At dito pumapasok ang Japan. Sa loob ng maraming taon, sobrang higpit ng Japan pagdating sa export ng kanilang defense technology. Ngunit unti-unti na itong nagbabago matapos nilang i-relax ang ilang restrictions sa military equipment transfer sa mga bansang may kaparehong strategic principles. Isa sa mga pinag-uusapang posibilidad ay advanced anti-ship missile technology. Bakit mahalaga ito? Isipin ninyo ang geography ng Pilipinas. Mahigit 7,000 isla, napakahabang coastline, napakalawak na territorial waters. Kapag may anti-ship missile systems na may mahabang range, hindi mo kailangang ailapit agad ang barko mo sa kalaban. Maaari kang umatake mula sa mas ligtas na distansya. Ito rin ang konsepto ng tinatawag na sea denial capability. Hindi mo man kontrolado ang buong dagat, mapapahirapan mo naman ang sinumang gustong pumasok. At kung pagsasamahin ito sa coastal defense systems, radar networks, at future surveillance assets, maaaring magkaroon ng malaking pagbabago sa strategic posture ng Pilipinas. Pero syempre, malaking tanong dito ang political approval. Dahil kahit lumuluwag na ang export policies ng Japan, may mahigpit pa ring proseso bago maaprubahan ang transfer ng lethal systems. Kaya sa ngayon, posibilidad pa lamang ito. Pero hindi na ito mukhang imposible. Ngayon naman pumunta tayo sa number 2. Japanese naval destroyers o malaking naval assets. Ito marahil ang isa sa pinakamainit na usapan sa defense community. Sa mga nakaraang buwan at taon, paulit-ulit na lumalabas ang mga ulat at diskusyon tungkol sa posibilidad ng transfer ng Japanese destroyers o ibang naval platform sa Pilipinas. Bakit ito malaking bagay? Simple lang. Ang Philippine Navy ay nasa modernization phase pa rin. Bagamat dami na ang modernong frigates at offshore patrol vessels, kulang pa rin ang bilang para sa lawak ng maritime responsibilities ng bansa. At dito maaaring maging game changer ang Japanese assets. Ang Japan ay may ilan sa pinaka-advanced na naval technologies sa buong Asia. Mataas ang standards nila sa radar. Mataas ang standards nila sa sensors. Mataas ang standards nila sa anti-submarine warfare. Kapag nakakuha ang Pilipinas ng ganitong klase ng barko, kahit used vessels pa ito, malaking leap agad yun sa capability. May mga nagsasabi, bakit used ships? Pero tandaan natin, ang used military asset ng Japan ay minsan mas advanced pa kaysa bagong kagamitan ng ibang bansa. Dahil napakataas ng operational standards nila. At hindi lang barko ang benepisyo rito. Kasama rin ang training, kasama ang maintenance knowledge, kasama ang interoperability. Kapag mas madalas magkasamang nag-e-ensayo ang Japan at Pilipinas, mas madaling magsama ang kanilang systems. Mas mabilis ang communication, mas mabilis ang response sa crisis situations. At dahil sa lumalawak na defense agreement sa pagitan ng dalawang bansa, lalong nagiging posible ang ganitong setup.
Ngayon bago tayo pumunta sa number 1, isipin muna natin ito. Noong nakaraan, halos imposibleng marinig na magta-transfer ang Japan ng military hardware sa Pilipinas. Pero ngayon, hindi na, kung mangyayari, mas nagiging, ano ang mauuna? At ngayon ang number 1, Japanese surveillance at intelligence aircraft. Marami ang nag-e-expect ng fighter jets. Marami ang naghihintay ng combat aircraft. Pero kung strategic value ang pag-uusapan, maaaring mas mahalaga pa rito ang surveillance capability. Bakit? Kasi bago ka makalaban, kailangan mo munang makita ang kalaban. Kapag wala kang sapat na surveillance systems, para kang nakikipaglaban ng nakapikit. At dito malakas ang Japan. May history na ng transfer ng surveillance assets ang Japan sa Pilipinas gaya ng mga aircraft para sa maritime awareness support at iba pang security cooperation programs. Isipin ninyo ang benepisyo nito. Mas maagang detection ng unidentified vessels. Mas magandang monitoring ng maritime activities. Mas mabilis na information sharing. Mas magandang situational awareness. Sa modern warfare ngayon, impormasyon ang isa sa pinakamalaking armas. Hindi na puro missiles. Hindi na puro fighter jets. Ang nakakakita ng mas maaga ang madalas may advantage. At kung maisasama pa ito sa satellites, drones, radar systems, at coastal monitoring stations, posibleng magkaroon ng mas integrated defense network ang Pilipinas. Ngayon ang malaking tanong, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa ordinaryong Pilipino? May ilan na nagsasabing bakit kailangan pa natin ng military modernization. Ang sagot dyan ay hindi simpleng tungkol sa gyera. Ang defense capability ay deterrence. Kapag mas malakas ang kakayahan mong protektahan ang sarili mo, mas mababa ang posibilidad na may gustong manggulo. Parang bahay lang yan. Kapag may matibay kang pinto, CCTV, ilaw, at seguridad, mas nagdadalawang isip ang gustong pumasok. Ganun din sa mga bansa. Hindi ibig sabihin na naghahanap ka ng laban. Ibig sabihin lang, handa ka. At mukhang yan ang direksyon ng Pilipinas ngayon. Mas maraming alliances. Mas maraming partnerships, mas maraming defense cooperation, habang patuloy namang lumalawak ang strategic role ng Japan sa rehiyon at lumalalim ang defense engagement nito sa Pilipinas. Sa dulo, tandaan natin, hindi pa kumpirmado ang mga nabanggit na systems. Ang ilan dito ay posibilidad pa lamang base sa strategic trends at defense discussions. Pero isang bagay ang malinaw, ang relasyon ng Pilipinas at Japan ay hindi na katulad noong dati. At kung magpapatuloy ang direksyong ito, maaaring sa mga susunod na taon makakita tayo ng mas malalaking development na magbabago sa kakayahan ng Armed Forces of the Philippines. Ang tanong ngayon para sa inyo, kung bibigyan kayo ng pagkakataon pumili ng isang Japanese military asset para sa Pilipinas, ano ang pipiliin ninyo? Missile systems, destroyers, surveillance aircraft, o may iba pa kayong nasa isip? E-comment ninyo sa ibaba at pag-usapan natin.